Desisyon ng Korte Suprema sa pagtanggi sa hiling na TRO sa pagsisilbi ng ICC warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, ikinatuwa ng Office of the Solicitor General. Kampo ng Senador, pinag-aaralan na ang pagsasampa ng motion for reconsideration. Philippine National Police nanindigan sa integridad ng investigasyon sa May 13 shooting incident sa Senado. Impeachment trial posibleng sa July 6 na simulan batay sa isinagawa ang caucus ng mga senador ayon kay Senator Erwin Tulfo. Department of Agriculture nagsampa ng mga reklamo sa Ombudsman kaugnay ng halos 94 million peso Ghost Farm to Market Road projects sa Davao Occidental. Recyclable na basura papalitan ng grocery items sa ilalim ng bagong programa ng MMDA. At PNP Lady Patrollers pasok na sa quarterfinals matapos ang matinding 5-set victory kontra NHA Home Masters. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 21, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Malugod na tinatanggap ng Office of the Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema na tanggihan ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order at status quo ante order kaugnay ng posibleng pag-aresto sa bisa ng inilabas na warrant ng International Criminal Court. Base sa inilabas na pahayag ng OSG, ang hakbang na ito ay nagpapakita lang na walang nakitang basehan ang korte upang ipatigil ang implementasyon ng ICC warrant. Valid ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald de la Rosa. Ito ang naging pahayag ng Malacanang matapos na ilabas ng Korte Suprema ang desisyon nitong hindi pagbigyan ang petisyon ni de la Rosa na maglabas ng temporary restraining order pabor sa senador. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay sa desisyon ng Korte Suprema, nananatiling epektibo ang ICC warrant. Binigyang diin din ng Palace official ang posisyon ng Office of the Solicitor General na hindi na kailangang dumaan pa sa local court ang naturang warrant. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Muling maghahain ang motion for reconsideration sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos na hindi pagbigyan ng Korte ang kanilang hiling na mag-issue ng temporary restraining order laban sa arrest warrant ng International Criminal Court laban sa mambabatas. Ang detalye mula kay Benedict Samson. Direrespeto ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang inilabas na resolusyon ng Supreme Court kahapon kung saan hindi nito kinatigan ng hiling na temporary restraining order o TRO ng senador para mapigilan ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Gayunman, muling maghahain ang abogado ng senator ng motion for reconsideration dahil naniniwala itong hindi pa naman pinal ang inilabas na resolusyon. Paliwanag ni Atty. Israelito Torion, ang usapin pa lamang sa interim relief ang nabigyan anya ng resolusyon at hindi pa ang pangunahing kaso na kanilang iginigiit. Bunsod dito, desidido ang kampo ni Senator de la Rosa na gawin ang lahat ng legal remedy at nakahanda umano silang humarap sa lahat ng proper forum.
So, pero hindi natin nakuha siguro ngayon, kaya kailangan namin pag-aralan on Monday kung ano yung nagiging rason po ng Korte Suprema. At siguro after mabasa namin yun, kung sa tingin namin ay dapat mag-file kami ng motion for reconsideration, gagawin po namin yun. Hindi po tayo susuko. Kung meron pang available remedies, we will exhaust all available remedies po. Samantala, pinabulaanan naman ng National Bureau of Investigation ang balita na sa kabila ng naturang SC resolution ay maaari ng arestuhin ang senador. Ayon sa NBI, nais muna nilang makita ang nilalaman ng buong resolusyon na inaasahang ilalabas ng SC sa Lunes, May 25. I don't want to speculate. I have to see it yet. Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Di ba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mixed reactions ang idinulot ng desisyon ng Korte Suprema na hindi paboran ang petisyon for Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Ang balitang yan ihahatid ni Jed Neresina. Mistulang nagbigay ng green light o go signal ang Korte Suprema para ipatupad ang anumang kautusan mula sa foreign tribunal, partikular ang International Criminal Court o ICC. Ito ang naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo matapos tanggihan ng Supreme Court ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Layon sana ng TRO na harangin ang warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kanya. Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay Sen. Bato. Samantala bilang kilalang malapit kay Senator de la Rosa, hindi naman naitago ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang kalungkutan sa desisyong ito ng Supreme Court. Gayunpaman muling binigyang diin ni Senator Padilla ang naunang tindig ng liderato ng Senado na dapat ay dumaan pa rin sa lokal na korte ang proseso. Ay, siyempre, malungkot yun. Hindi nga naman tayo pwedeng maging reaksyon. Hindi malungkot tayo. May illegal po ba? Ay, tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ay hintayin namin ang warrant ng local court. Gate naman ni Senator Sherwin Gatchalian, bahagi lamang ito ng umiiral na judicial process sa bansa. Binanggit din ng senador ang isang resolusyon ng Senado na posibleng magsilbing legal na basihan aniya ng law enforcement agencies sa kanilang pag-aksyon. This is part of the judicial process at kung matatanda natin, meron din napupahan na resolution dito, yung resolution number 44 na dapat bigyan ng pagkakataon any Filipino to go to our local courts, and Supreme Court is a local court. So ito na yung mga inaantay ng ating enforcement agencies sa legal basis for their action. Naniniwala naman si Senator Jinggoy Estrada na hindi pa ito ang huling maaatrasan ni Senator De La Rosa. I think he still has a lot of legal remedies left. It's up to his lawyers. Ngayon ay plano ng kampo ni Senator Bato na muling maghain ng motion for reconsideration sa nasabing desisyon ng Korte Suprema laban sa arrest warrant ng ICC laban sa mambabatas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagputol-putol at pinili lang ang tutugma sa naratibo ng Malacanang. Ito ang reaksyon ni Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca
sa mga video na ipiniresinta ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police sa Malacanang kahapon. Nanindigan si Aplasca na inatake ang Senado nitong nakaraang Miyerkules, May 13, at kayang ilabas ng Senado ang mga video na makakapagpatunay nito. What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. The Senate was not under attack, sabi ng DILG, sir. Sir, you fight. Well, it's their own personal. Pero you maintain that you were under attack. The Senate was under attack. You saw the videos. So you maintain, pinaninindigan yun, sir. Yes. We will show you. Ipinagtanggol ng Philippine National Police ang integridad ng kanilang investigasyon kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Itinanggi din ng PNP ang paratang na minanipula ang CCTV footage na ipinakita sa publiko. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano yung sagot ng PNP sa sinabi ni Aplasca na spliced ang inilabas nilang video? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Walang katotohanan na splice o minanipula ng mga investigador ang mga video na ipresenta sa media kaunay sa nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nais din nilang malaman ang totoong nangyari at kung paano nagsimula ang insidente kaya't maingat nilang sinuri ang bawat video. Sinabi pa ni General Nartates na hindi minanipula ang video. Kung ano aniya ang nakita ng publiko ay yon ang opisyal na ebidensyang nakalap sa isinagawang investigasyon ng mga pulis. Binigyan din pa ng hepe ng pambansang pulisya na bukas pa rin ang mga investigador sa karagdagang technical na pagsusuri kung kinakailangan. Muli namang pinagtibay ni General Nartates ang pangako ng PNP sa isang patas, walang kinikilingan at transparent na investigasyon at sinabi niyang ang mga ebidensya mismo ang magsasalita sa korte. Matatanda ang sinabi kahapon ni suspended Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca na splice ang mga CCTV footage na ipinapakita sa media. Aga? Maraming salamat, Lea Ilaga. Hindi napigilan ni Senator Pia Cayetano ang kanyang emosyon matapos marinig ang privilege speech ni Senator Risa Hontiveros kung saan sinabi nitong tila parang walang nangyari sa Senado matapos ang shooting incident sa loob ng gusali noong May 13. Agad namang nilapitan si Cayetano ng kapwa-senador na si Loren Legarda na naging emotional din. Ipinahayag ni Cayetano ang kanyang hinanakit na wala man lamang nangumusta sa kanila mula sa mga kasamahan na wala noong gabing iyon sa kabila ng matagal na nilang pinagsamahan. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun. Agad naman nilinaw ni Hontiveros ang kanyang pahayag at sinabing hindi ito nakuha ni Cayetano sa tamang konteksto. Tinutukoy anya ng linyang parang walang nangyari ang kasalukuyang sitwasyon sa Senado matapos ang insidente at hindi dahil sa kawalan ng malasakit sa mga kapwa-senador. Kinundina ng ilang minority senator ang nangyaring kaguluhan sa Senado noong gabi ng May 13 kung saan nagkaroon pa umano ng palitan ng putok ng baril sa pagitan ng mga kawani ng National Bureau of Investigation at ng Office of the Sergeant at Arms. Tinawag naman ni Senator Erwin Tulfo na irresponsable ang umano'y pag-uugnay sa kanilang grupo na nasa likod ng pangyayari. Narito ang ulat ni Evan Alvarez.
Diretsahan ng binanggit ni Senator Erwin Tulfo sa plenaryo ng Senado ang pagdadawit sa minority bloc sa nangyaring barilan noong nakaraang linggo. Ayon sa senador, irresponsable at walang matibay na ebidensya ang mga akusasyon sa kanilang grupo dahil lamang wala sila noong nangyari ang insidente. Paliwanag nito, maaga silang umuwi dahil tanging majority bloc members lamang ang imbitado nang magsagawa ng caucus o pagpupulong noong May 13. And even more disturbing are allegations attempting to implicate the minority just because nakauwi na po kami. On May 13, the day of the incident around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. Panawagan nito ang isang patas at transparent na investigasyon sa nangyaring gulo upang malinawan ang lahat kung ano ang punot dulo ng mga pangyayari. Hindi po drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability. And that is precisely what this institution owes them. Binigyan diin ni Senator Risa Hontiveros na maituturing na malaking dagok sa dignidad at kredibilidad ng Senado ang nangyaring barilan sa mata ng taong bayan. Anya, hindi ito dapat isawalang bahala dahil marami ring mga empleyado at sibilyang naipit sa loob ng Senado nang mangyari ang gulo. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. Kinikilala naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga pahayag ng mga ito, ngunit dumepensa sa sinabi ni Hontiveros na parang walang nangyari o walang ginagawa ang Senado patungkol rito. Anya, maraming inaasikaso ang Senado bukod sa pagtutok sa shootout incident. Many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially. It's just a matter of how we can focus on it given that there is a real economic crisis, crisis of prices, oil crisis. Our stock is running out. We're convening into an impeachment court. Ayon pa sa Senate President, nirerespeto at hinihintay rin nila ang magiging kabuuang investigasyon ng executive branch. Samantala, dahil karamihan ng mga senador ay nais magbigay ng manifestasyon patungkol dito, inihain ni Acting Majority Floor Leader Senator Joel Villanueva na mas maiging talakay ng issue sa susunod na sesyon ng Senado sa Lunes, May 25. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng Malacanang ang CCTV footage na umano'y pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, makikita sa video si Senador de la Rosa kasama si Senator Robin Hood Padilla na bumaba sa parking area ng Senado. Sinabi ng DILG na sumakay si Senator de la Rosa sa puting SUV na kumpirmadong pag-aari ni Senator Padilla at umalis patungong Makati. Ipinaubayan naman ni Secretary Remulla sa Department of Justice ang pagtukoy kung may pananagutan si Senator Padilla sa pag-alis ng kapwa-senador. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket and a cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. They boarded the white SUV confirmed owned by Senator Robin Padilla. They proceeded outside unimpeded and headed towards the Makati area. As of 2:32 was caught by CCTV cameras. Nagkaroon kagabi ng All Senators Caucus upang mapag-usapan ang magiging timeline ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
Kasama na rito kung kailan formal na magsisimula ang mismong paglilitis sa nasabing kaso. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, may tiyak na petsa na ba kailan magsisimula yung impeachment trial kay VP Duterte? Ayon kay Senator Erwin Tulfo, base sa naging pag-uusap o caucus ng mga senador kagabi, inaasahang sa July 6 ngayong taon magsisimula yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naghahanda na ang mga senador na tumayo bilang senator judges sa darating na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nagkasundo ang mga miyembro ng Senado o ng Senate Impeachment Court sa naging All Senators Caucus na formal na bubuksan ng paglilitis sa Vice Presidente sa darating na July 6. Dahil dito, mas maagang babalik ang mga senador bago pa matapos ang kanilang sinidye break para harapin ang nasabing trial. Matapos bigyan ng 10 araw ang kampo ng pangalawang Pangulo para sumagot, 5 araw naman ang itatakda para antayin ang tugon ng House Prosecution Panel. Ayon kay Senator Tulfo, dadaan muna ito sa pre-trial para sa marking ng mga ebidensya at affidavits bago ang mismong trial proper. Binigyang diin din ng senador na upang hindi naman matigil o maparelisa ang pagpasa ng mahahalagang batas, magiging busy o siksik ang schedule ng Senado dahil sa ilalim ng napagkasundo ang tentative schedule. Bago pa man ang nakatakdang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, magpupulong na ang Senado tuwing Lunes mula alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon para sa kanilang regular session. Magpapatuloy naman ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon hanggang gabi. Base na rin sa mapapagkasunduan ng mga senador. Ganito rin ang magiging takbo tuwing araw ng Martes at Miyerkules. Habang ayon kay Senator Tulfo, ilalaan naman ang Huwebes para sa committee hearings at pagsusumite ng mga pleadings. Inaasahang ilalabas naman ng pamunuan ng Senado o ng Impeachment Court ang pinal at opisyal na timetable sa susunod na linggo upang maging transparent at masubaybayan rin ito ng publiko. Kaugnay ng impeachment, mayroong mungkahi si Senator Rodante Marcoleta na payagang makaboto si Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial kahit hindi siya physically present dito sa Senado. Ngunit ayon kay Senator Tulfo, marami sa kanilang miyembro ng minorya na hindi sinusuportahan o hindi sinasang-ayunan yung mungkahing ito dahil binigyang diin ni Senator Tulfo na kailangang physically present yung senador kapag bumoto dahil hindi gaya nga nung pandemya na mayroong rules na pinapayagan yung mga senador na bumoto virtually dahil nga may mga rules noon na may lockdown, may bawal pumasok. Pero ngayon, iba na nila yung sistema dahil everything is fine naman. Kaya inaasahan na yung mga senador is physically present kapag botohan dito sa nasabing impeachment trial. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Welcome para kay Lead Public Prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang posibleng umpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Pero nilinaw nitong wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon kaugnay nito mula sa Senate Impeachment Court. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, handa na bang humarap ang public prosecutors pag nagsimula na ang paglilitis kay VP Duterte? Handa na ang House Public Prosecutors o ang House Prosecutors na humarap sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Lead Public Prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, paborable para sa kanila yung July 6 ang petsang inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo na posibleng araw ng pagsimula ng paglilitis ng Senate Impeachment Court kay Vice President Duterte. Pero umaasa rin itong maglalabas ng timeline ang Senate Impeachment Court para sa pre-trial conference at pre-trial kung saan ililista ang mga ebidensya, testigo at iba pang ipepresenta sa impeachment trial. Sa kasalukuyan, wala pang natatanggap na opisyal na komunikasyon o impormasyon ang House Prosecution Panel mula sa Senate Impeachment Court kaugnay nito.
kasi matatapos yung responsive pleadings, answer ni VP at reply ng prosecution, possibly first week of June. So perhaps they are considering as well to hold a pre-trial conference and pre-trial in between receipt of responsive pleadings and before the start of the trial. So saktong-sakto yung in between na magkakaroon muna ng marking of exhibits, stipulation of facts, submission of the names of witnesses, as well as submission of the evidences. Samantala, madalas ang pagpapulong na ginagawa ng House prosecutors para sa paglilitis ni VP Duterte. Nagsasagawa rin ng mga ito ng pagrepaso sa rules of procedure at evidence. So, the preparation is in its full swing. Sometimes we need to meet as a big group. Sometimes we need to meet as a small group. That is the article teams which I have shared to the media. Sometimes we need to study on our own. Basta what is important, full swing ang preparation ng prosecution panel. And we are confident that by July 6 and even earlier, we're ready to face the impeachment court. Ela, 4 na lead prosecutors yung mangunguna sa pagpepresenta ng ebidensya oras na magsimula itong paglilitis kay VP Duterte. Sina Representative Luis Tro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Rosalie Coz. Dumating sa Pasig City Regional Trial Court kaninang umaga ang founder at Chief Executive Officer ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta para sa kanyang nakatakdang arraignment. Mula sa Pasig City, ang detalye ay hahatid ni Benedict Samson live. Benedict, natuloy ba yung arraignment at ano yung naging plea ni Mabanta sa mga akusasyon sa kanya? Magandang tanghali, Aga. Patuloy nating sinusubukan na makakuha ng impormasyon kung natuloy ba ang arraignment ni Peanut Gallery Media Network founder and CEO Franco Mabanta. Wala kasi pinapasok na miyembro ng media sa courtroom at walang gustong magsalita sa mga dumalo sa hearing kanina. Bandang alas 8 kaninang umaga nang dumating sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152 si Franco Mabanta, ang founder at CEO ng PGMN. Kasama ni Mabanta ang kanyang legal counsel na si Attorney Bernice Piñol Rodriguez. Ito ay upang isagawa ang arraignment sa kasong extortion in relation to cybercrime na isinampalaban sa kanya. Nag-ugat ang reklamo matapos ang umanil pangingigil nila Mabanta ng nasa 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng 90-minute na video ng umano'y korupsyon na kinasasangkutan nito. Dumating din sa korte ang tagapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez, pero hindi na ito nagbigay ng ibang detalye sa kung ano ang tinalakay sa korte. Hit ng kampo ng dating House Speaker, ang kanilang aksyon laban sa PGMN ay hindi pagpipil sa malayang pamamahayag. That one I can address, we have said it before, this is not about press freedom. In fact, we encourage people, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. But we should always follow the process. Dagdag pa ni Attorney Elena Atienza, nakahanda naman nilang dumalo sa hearing kung papatawag ng korte si House Speaker si dating House Speaker Martin Romualdez. Aga kanina bigo naman na makakuha ng panayam ang media kina Mabanta matapos silang dumaan sa isa pang exit dito nga sa Pasig RTC. Kaya muna ng ating update, balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Muling itinaas sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Batay sa huling abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 4 na oras na naka-yellow alert ang Visayas Grid simula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunsod ito ng pagnipis ng pasobrang supply ng kuryente, kung saan nasa 2,600 ang available capacity habang nasa 2,400
400 na kailangang kuryente. Ayon sa NGCP, bagsak pa rin ang 3 malalaking coal plants sa Visayas habang mataas ang demand o pangangailangan ng kuryente sa buong lugar. Sa kabuuan, 19 na planta na ang naka-force outage, habang 14 naman ang nagsusupply ng mas mababang kapasidad. Paliwanag ng NGCP, kapag yellow alert ay may sapat pang supply para tugunan ang projected demand. Ngunit manipis na ang pasobra nito sakaling mayroong plantang biglaang pumalya. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan na palakasin ang information drive tungkol sa mga benepisyong pinagkakaloob ng pamahalaan pagdating sa pangkalusugan. Kabilang na dito ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth, gaya ng mas mataas na coverage para sa dialysis, gamutan sa cancer at maternal health care, free medicine at ang zero balance billing. Marami tayong rina-roll out, pero ang problema, hindi pa alam ng ating mga kababayan na may ganun. Yung for example, yung zero balance billing, nagugulat ako hanggang ngayon, hindi pa alam ng marami. Yung nagbibigay naman tayo ng allowance na every year 20,000 pesos na free medicine. So, hindi alam ng tao ito. Kasi pupunta pa ako sa hospital, sasabihin sa akin, ay naku, kasi napakamahal ng gamot. Sabi namin, teka, hindi ka dapat nagbabayad ng gamot. So, meron bang ganon? Hinikayat din ng Pangulo ang tamang paggamit ng mga pondo ng national government sa mga lokal na proyekto. And all of these funds will go through sa inyo. Sa inyo dadaan lahat ito. So, tiyakin na inyo na mapunta sa tama. Tiyakin na inyo na tama ang pagkagamit, na we have, it is efficiently used, na walang masyadong wastage. Diba? At saka hindi mas mabilis ang paggawa. Sa halip na sa Setyembre, ngayong June 2026 na ipatutupad ng Social Security System o SSS Pension Reform Program nito. Ito ay matapos aprubahan ng ahensya batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahang milyong-milyong Pilipinong nagretiro, may kapansanan at mga benepisyaryo ang makikinabang sa mas maagang pagpapatupad ng ikalawang yugto ng dagdag pension program. 10% ang itataas sa retirement at disability pensions, habang 5% naman ang sa death at survivor benefits. Ayon sa Malacanang, iniutos ng Pangulo ang maagang implementasyon upang agarang matulungan ang mga pamilyang Pilipino na makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, pagkain, pamasahe, krudo at kuryente. Dahil dito aabot sa humigit kumulang 6.5 billion pesos ang ilalabas ng SSS mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon para sa pension increase. Naghain ng mga reklamo ang Department of Agriculture sa Office of the Ombudsman laban sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at contractor sa Davao Occidental. Kaugnay ito sa sinasabing mga ghost farm to market road projects sa lalawigan. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo, live. Mia, ilan ang sinampahan ng complaint ng DA at anong mga pangunahing reklamo na inihain sa Office of the Ombudsman? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 6 na DPWH officials at 8 contractor mula sa Davao Occidental ang sinampahan ng reklamo ng Department of Agriculture sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Mismo si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang nagdala ng mga dokumento sa Office of the Ombudsman para sa umano'y 8 ghost farm-to-market road projects sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 94 million pesos. Kabilang sa inihaing reklamo ang graft, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty. Nakatuon ang kaso sa umano'y Ghost FMR project sa Barangay Kaburan sa Jose Abad Santos na nagkakahalaga ng 11.94 million pesos.
Ito umano ay binayaran ng buo pero hindi naman naipatupad. Ayon sa reklamo, pineke umano ng mga respondents ang statements of work accomplished, certificates of payments at disbursement vouchers upang palabasing tapos na ang proyekto at mailabas ang pondo ng gobyerno. Kasama rin sa reklamo ang iba pang FMR projects sa mga barangay ng Kulaman, Datu Danwata, Demolok Tikal at Manuel Peralta na nagkakahalaga ng mula 10.2 million pesos hanggang 14.92 million pesos. Ayon sa kalihim, malinaw na may sabuatan mula sa DPWH at contractors. Siyempre, may kontrata. Yung kontrata dapat ginawa. Wala naman nagawa. Tapos tinanggap yung project through documentation, binayaran, pero wala yung project. So it takes minimum of 2 to tango technically. Ella, naniniwala si DA Secretary Francisco Chu Laurel na matibay o solid yung kanilang mga inihain na mga ebidensya dito sa Ombudsman. Kaya naman ang kanilang panawagan sa Office of the Ombudsman ay imbestigahan na at panagutin ang mga sangkot dito. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Papalitan ng grocery items ang mga basurang maaari pang i-recycle na ibibigay ng mga residente. Ito ang programa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na inilunsad sa bayan ng Pateros ngayong araw. Mula sa Pateros, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, plano rin bang gawin ito ng MMDA sa iba pang mga lugar sa Metro Manila? Aga lahat ng mga lokal na pamahalaan sa Kalakhang, Maynila ay iikutan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ay para sa implementasyon ng ahensya ng kanilang disiplina drive or campaign na Ayos o Yes to Ayos. Recyclable mo, palit grocery ko. Ito ang programa na inilulunsad ng MMDA bilang bahagi ng proyekto ng ahensya kaugnay ng flood management. Layo nito na mabawasan ng solid waste sa mga waterways o daluyan ng tubig sa pamamagitan ng pangongolekta ng basura na maaari pang i-recycle. Sa ilalim ng programa, may katumbas na puntos ang bawat recyclable materials na ibibigay ng residente sa MMDA. Magagamit ang mga puntos na ito sa pagkuha ng mga grocery item na bawat isa ay may katumbas ring puntos. Ilan sa mga maaaring pagpilian na grocery items ay bigas, delatang pagkain, mga panglahok sa pagluluto, sabon at iba pa. Paliwanag ni dating Philippine National Police Chief at ngayon MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, makatutulong ito na mahimok ang publiko sa maayos na pagtatapon ng basura. Kasama sa mga inisyatibo natin, isa sa mga estratehiya natin para makuha rin ang cooperation ng mga tao, maramdaman din nila na ang gobyerno ay katuwang nila. So, kasama dyan sa recycling natin, in-encourage natin ang pagdala ng mga recyclable materials sa ating mga collection centers in exchange for groceries. Merong mga points dyan, may sistema tayo na nagbibigay sa kanila ng insentibo na magdala nito mga recyclables para sila naman ay may direct na pakinabang. Ilang residente naman ng Pateros ang nakilahok bitbit ang kani-kanilang mga nakolektang recyclable materials upang ipagpalit ng mga grocery items. Inipon ko lang po sa bahay, mga ginagamit namin, pinag-iinuman para hindi itapon, iipunin ko na lang po. Para pag binibigay ko sa mga nangangalakan. Naipon po yan kasi po ako sa school, volunteer po ako sa daycare. Kumbaga yung mga binibigay po sa amin na mga egg, tapos itinatabi ko lang po. Sayang naman po pwede pong mapakinabangan. Katulad po ngayon, pwede ko pong ipalit ng grocery. Nangako naman si Pateros Mayor Gerald German ng pakikiisa at pakikipagtulungan ng Pateros government sa adhikain ng MMDA sa disiplina. Ito ay advocacy program na kung saan ay nire-revive at ini-instill yung disiplina sa ating mga Pilipino. Dito sa Pateros, although maayos naman kami rito, pero yung
mabibigyan ng paalala, constant reminder yung aming mga kababayan na talagang disiplina ang kailangan para sa ikaunlad ng bayan, napakaganda nun, no? Aga pagkatapos dito sa Pateros ay susunod namang iikutan ng MMDA ang Quezon City at San Juan para sa implementasyon ng kanilang disiplina campaign. Mula dito sa Pateros, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. 6 na milyong halaga ng mga smuggled items ang nasabat kahapon ng Philippine Coast Guard at iba pang law enforcement authority sa Dumaguete Port Negros Oriental. Kasama sa nakumpiska ang mga smuggled na sigarilyo at sari-saring used items o ukay-ukay na sakay ng isang transport vehicle patungong Siquijor. Nasa kustodiya ng Bureau of Customs ang mga kontrabando at mga individual para sa investigasyon at pagsasampa ng kaukulang reklamo. Nadakip ng National Bureau of Investigation Special Action Unit ang isang Vietnamese national sa Parañaque City na sangkot sa pag-ooperate ng illegal na cosmetic clinic. Ayon sa NBI, lubhang delikado ang ginagawa ng naarestong dayuhan lalo na at hindi rin siya lisensyado para magsagawa ng cosmetic treatment. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Medical Act of 1959. Magugulat ka na kapag nandun na, malalaman mo na ano nga pala, foreigner nga pala ito, di ba? So it's going to be very difficult for a patient or a potential patient to verify kung meron bang special permit ito to practice medicine in the Philippines. Actually, yung evolution nila is very quick. From this type of processing, naging compartmentalized sila na mahirap nang makausap. And to do such thing, kailangan nyo po lang highly organized system. Makakalibre ng tour ang mga overseas Filipino worker o OFW sa ilan sa mga pangunahing pasyalan sa Intramuros sa susunod na linggo ayon sa Department of Tourism. Pagkilala ito ng ahensya sa hindi matatawarang kontribusyon at sakripisyo ng mga OFW. Libreng makapapasok ang mga OFW sa dalawang pangunahing atraksyon sa Walled City, partikular na ang Fort Santiago at Centro de Turismo Intramuros simula May 25 hanggang 31. Bukod dito, may free tour guide din na makakasama ang mga ito at hanggang 4 na miyembro ng kanilang pamilya o companion sa paglalakbay sa Intramuros. Kailangan lang ipakita ng mga OFW ang kanilang mga valid Overseas Employment Certificate o OEC at membership card mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Nag-courtesy call si Claro Lito de Viterbo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Si Viterbo ang Guinness World Record holder ng pinakamabilis na tao na naglakad sa Pilipinas. Naglakad siya mula sa Pagudpud, Ilocos Norte hanggang Glan, Sarangani na umabot ng higit 147 days. Nagbabala ang DENR Cordillera Region sa mga residente at publiko na iwasang pumunta sa aircraft crash site sa Tuba, Benguet. Kaugnayan ng mga nakikiusyoso sa lugar na pinagbagsakan ng trainer plane ng Philippine Air Force. Ang detalya hatid ni Grace Doctolero live. Grace, bakit hinihikayat ng DENR car ang mga tao na huwag lumapit sa crash site? Yes, Ella, dahil ito sa posibleng panganib sa kaligtasan at maaaring maapektuhan ang patuloy na investigasyon sa loob ng Mount Santo Tomas Forest Reserve at Marcos Highway Watershed Forest Reserve kung saan bumagsak ang trainer aircraft. Ayon sa DENR car, mahigpit nilang pinapakiusapan ang mga residente at mga osesero na iwasang pumunta o magkumpol malapit sa crash site sa Sitio Cabuyao, Poblasyon Tuba, Benguet. Nakikipag-ugnayan na ang DENR car sa mga lokal na ahensya tulad ng MDRRMO Tuba, BFP Tuba at mga security forces para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa lugar.
Sa oras na matapos ang investigasyon ng Philippine Air Force, PNP at SOCO agad namang magsasagawa ng environmental assessment ang mga technical team ng DNR-CAR. Kabilang sa tinitignang posibleng epekto ang toxic fluid contamination, posibleng sunog sa kagubatan at pagkasira ng lupa at mga puno sa lugar. Nakahanda rin ang ahensya na magpatupad ng environmental remediation kabilang ang paglilinis ng apektadong tubigan at pag-aalis ng kontaminadong lupa kapag pinayagan ng makapasok sa lugar. Samantala, nakikiramay naman ang DNR-CAR sa mga pamilya ng mga nasawi sa nasabing trahedya. Sa ngayon, Ella, ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon sa nangyaring insidente kahapon. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolaro. 11 barangay sa bayan ng Ubando, Bulacan ang naging benepisyaryo ngayon ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng pamahalaan na layong makapagbigay ng direktibang tulong sa mga mahihirap na pamilya. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda kung saan kasama sa mga nabiyayaan ang mga naapektuhan ng sunog sa sanitary landfill sa Navotas. Mula sa Ubando, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ilan yung napagkalooban ng libreng bigas at kumusta na yung mga apektado ng sunog ng Navotas landfill dyan sa Ubando? Magandang tanghali aga, nasa 2,000 na mga kababayan natin dito sa Ubando, Bulacan yung benepisyaryo doon sa libreng bigas ng Pangulo. At ngayon sa sitwasyon ng mga taga-Ubando sa mga apektado ng Navotas landfill ay maayos na naman yung kanilang mga kalusugan sa ngayon at dahil nakauwi na sila sa kanilang mga bahay at nakapaghahanap buhay na rin sa pangingisda ang karamihang mga apektado ng nasabing landfill. Pasado 10:30 na magtungo dito sa Barangay Paliwas, Ubando, Bulacan sa Central School si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkaloob ito ng 2.2 million pesos check para sa 11 barangay sa loob sa Ubando sa ilalim ng ito ng programang Social Civic Project Fund o SCPF. Tig 200,000 pesos ang matatanggap ng 11 barangay. Ang 100,000 dito ay mapupunta sa 5 scholars ng barangay at ang 100,000 piso naman ay gagamitin sa pangangailangan o proyekto sa komunidad. Nasa 55 naman na upcoming fourth year college ang makikinabang sa Presidential Scholars ng Pangulo na makatatanggap ng 20,000 pesos each. Sa programang Bawat Bayan ay makikinabang sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Nasa 2,000 naman ang mga residente sa Ubando na makatatanggap nga ng tig 10 kilong bigas. Kanina sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging alalahanin nito ang yung nakaraang buwan na kalagayan ng mga apektado ng nagdaang sunog sa Navotas landfill. Mabuti na lang anya at napula na ang apoy. Nangako naman ito na magbibigay ng tulong pangunahin na ang bigas sa ilalim ng programang Bawat Bayan ay makikinabang sa pamahalaan. Sana ay nasa mabuti na kayong kalagayan, tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit. Kaya good luck po sa inyong lahat. Nandito naman po ako ngayon upang tignan yung aming programa. Ito yung sa Bawat Bayan Makikinabang. Yung programa na yan ay may dalawang bahagi. Unang-una ay para yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na para sa local government talaga. Ngunit sa nakaraang ilang taon, hindi po nagagamit para sa local government itong pondo na ito. Kaya nung nakaupo na ako, sabi ko ito na yung pagkakataon natin. Gamitin na natin sa tama yung LGSF. Samantala, malaking tulong naman para sa mga barangay official ang nasabing ayuda, lalo na sa barangay Binuangan at sa Lambao na apektado ng usok at mabawong amoy ng Navotas landfill.
Aga, sa ngayon nga ay kanina punong-puno ng mga tao dito pero ngayon ay nakauwi na yung mga recipient ng libreng bigas na tig 10 kilong bigas at pauwi na rin sila sa mga isla yung ibang mga apektado ng landfill sa Nabotas. At yan mo ng ating latest live mula dito sa Ubando, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Planong kausapin ni US President Donald Trump si President Lai Ching-te bago siya magdesisyon sa arms deal na kasalukuyang kinokonsidera ng US para sa Taiwan. Ang arms package ay inaasahang magiging mahalagang bahagi ng patuloy na tensyon sa rehiyon habang pinapakita ng US ang suporta sa Taiwan sa gitna ng lumalalang presensya ng China sa Asia. Nilinaw naman ng American President na hindi ito isang verbal slip lamang, kundi bahagi ng kanyang plano hinggil sa tinatawag niyang Taiwan problem. Sir, on Taiwan, do you have any plans to call President Lai before you make your decision on the arms deal? What? Do you have any plans to call President Lai of Taiwan before you make a decision on the weapons package? I'll speak to him. I speak to everybody. We have that situation very well in hand. We had a great meeting with President Xi. It was amazing, actually. It was amazing. Many of you were there. We'll work on that, the Taiwan problem. Nagbabala ang Iran na nais umano ng Estados Unidos na muling pasiklabi ng digmaan sa gitnang silangan. Ito ay matapos sabihin ni US President Donald Trump na muling aatake ang Amerika kung hindi papayag ang Tehran sa isang kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay Iranian Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghaliba, handa silang magbigay ng forceful response sakaling muling sumiklab ang labanan. Kasabay nito, nagbabala rin ang Iran's Revolutionary Guards na anumang panibagong digmaan ay hindi na lamang limitado sa gitnang silangan, kundi kakalat pa sa mas malawak na rehiyon. Sa pagpapatuloy ng mas pinaiinit na tagisan sa UNTV Volleyball League Season 4, pasok na sa quarterfinals ang PNP Lady Patrollers matapos ang matinding 5-set victory kontra NHA Home Masters. Matinding bounce back naman ang ipinakita ng Comelec Suffragettes matapos patumbahin ang PhilHealth Health Insurers sa isang mainit na bakbakan. Samantala, nanatili naman ang pag-arangkada ng BFP Lady Firefighters sa team standing matapos tapusin ang laban kontra sa MMDA Lady Spikers sa isang straight win. Narito ang ulat ni Mia Alonzo. Dikdikang laban, diskarte at determinasyon ang ipinamalas sa naging labanan sa UNTV Volleyball League kahapon. Sa first game, malakas ang naging simula ng NHA Home Masters sa first set matapos agad nilang makuha ang maagang lead. Naging maaga pa ang kanilang depensa at nakasabay sila sa opensiba ng PNP Lady Patrollers, kaya napanatili nila ang kontrol hanggang sa dulo ng set para maipanalo ito sa score na 25-23. Pagpasok ng second set, agad namang bumawi ang PNP. Nakatulong sa kanila ang sunod-sunod na errors ng NHA na nagbigay sa kanila ng dagdag na puntos. Mas naging organisado rin ang galaw ng PNP sa floor at nagawa nilang ipanalo ang ikalawang set sa score na 25-19. Pagdating ng third set, idinaan ng PNP sa bilis ang kanilang atake. Bumalik ang steadiness ng kanilang laro at talagang sinubok nila ang depensa ng NHA sa pamamagitan ng mabilis na palitan ng bola at matitinding attacks. Pero hindi nagpahuli ang NHA at mas pinatibay ang kanilang depensa kaya't nagawa nito na muling dumikit sa score ng PNP hanggang sa maipanalo ang third set sa score na 25-22. Sa fourth set naman, kapansin-pansin ang pagod at pagbagal ng mga atake at depensa ng NHA na siyang sinamantala ng Lady Patrollers na muling umarangkada para tablahin muli ang laban sa score na 25-13 na nagtulak sa laro sa deciding set. Subalit dahil nasa panig na ng PNP ang momentum ng laro, nahirapan ng makabawi pa ang NHA. Naghalo ang intense defense at agresibong attack sa mga huling rally ng PNP at NHA. At sa huli, tagumpay na nakuha ng PNP ang kanilang panalo sa score na 15-12.
Itinanghal namang best player of the game si Yam Porio matapos magtala ng 23 points mula sa kanyang 16 attacks, 4 blocks at 3 service ace. Yung experience namin ngayon, medyo mahirap talagang pinagdaanan namin kasi mga team malakas lahat. Kaya balat buto talaga kami para makapasok sa quarterfinals. Well, ito ang pinakamahirap na paghahanda namin sa quarterfinals, no? So, ito ang pinaka-crucial na laro sa UNTV. Isa namang matinding hamon ang hinarap ng PhilHealth Health Insurers kontra Comelec Suffragettes sa second game. Hindi maikakaila na isa sa mga binabantayang kuponan ang PhilHealth bilang nangunguna sa team standings at wala pa itong naitatalang pagkatalo sa mga naging laban ngayong Season 4. Pero sa kanilang paghaharap ng Comelec, kapansin-pansin ang slow performance ng PhilHealth na malaking pagkakataon naman para sa Suffragettes na maagang kunin ang momentum ng laro. Sa first set, nagpakita ng matibay na kombinasyon ng depensa at opensiba ang Comelec na nagpanalo sa team sa unang set sa score na 25-23. Diretso ang pag-arangkada ng Comelec sa second set kung saan halos dinomina nila ang PhilHealth sa pamamagitan ng maagang lead at sunod-sunod na atake hanggang sa muling maipanalo ang second set sa score na 25-16. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Comelec para makumpleto ang straight set victory. Subalit kitang-kita ang pagbangon at pagbawi ng health insurers. Nagpamalas ng mabilis na diskarte sa volleyball court. Bagamat sinikap ng Comelec na idikit ang kanilang puntos upang pigilan ang pag-arangkada ng kalaban, tagumpay pa rin naipanalo ng PhilHealth ang third set sa score na 25-18. Pagpasok ng fourth set, dikitan ang labanan sa mga huling minuto ng laro pero mas nangibabaw ang Comelec sa crucial plays hanggang sa makuha nila ang fourth set sa score na 25-23 at tuluyang naselyuhan ang panalo na siya namang kauna-unahang setback ngayong season para sa PhilHealth. Itinanghal namang best player of the game si Danica Jandroli matapos magtala ng 25 points mula sa 18 attacks, 1 block at 6 service aces. Well, siguro coming from a loss, eager lang siguro rin talaga ako yung manalo. From yung game namin against PNP, we did not play well and instruction ko lang naman sa player ko is trabawin lang nila yung trabaho nila sa court. And yun naman, naging result naman is itong win. Sa naging laban naman ng BFP Lady Firefighters kontra MMDA Lady Spikers sa third game, naging mabilis lang ang facing ng laro at naging magaan sa BFP na talunin ang kanilang kalaban. Maagang nakuha ng BFP ang kanilang momentum matapos na makuha ng mabilis ang dalawang magkasunod na set sa score na 25-8 at 25-9. Sa third set, bagamat malaki ang naipamigay na puntos ng BFP bunsod ng kanilang mga errors, hindi naman ito naging dahilan para makaabante pa rin ng malaki ang MMDA. Sa huli, tinuldukan na ng BFP ang laban sa score na 25-14 na naghatid sa kanila sa top spot ng team standing. Itinanghal namang best player of the game si April Baido mula sa kanyang 5 attacks, 2 blocks at 4 service ace na may kabuuang 11 puntos. So preparation moving finals, medyo mahaba pa kasi wala pa tayong schedule. So popokpok pa rin kami sa depensa. Yun yung pagpopokusan namin, depensa. Kasi sa DFA, 3 yung import nila, so lahat umatake. Samantala, sa formal na pagsasara ng preliminary rounds, laglag na sa winning column ang DENR Lawin Spikers at MMDA Lady Spikers. Habang nangunguna naman sa team standings, ang BFP Lady Firefighters na sinusundan ng PhilHealth Health Insurers, PNP Lady Patrollers, Comelec Suffragettes, NHA Who Masters, AFP Lady Gunner, Pag-ibig Fund Lady Smashers at DFA Emissaries. At sa pagbubukas naman ng quarterfinals, abangan sa May 27, Miyerkules sa Paco Arena ang panibagong set ng mga kupunan na maghaharap-harap. Sa first game, magtatagisan ang Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra PhilHealth Health Insurers sa ganap na 12:00 ng tanghali, na susundan ng pagtatapat ng Comelec Suffragettes kontra NHA Home Masters ng 2:00 ng hapon.
Tutukan ang paghaharap ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 10, versikulo 23 na nagsasabi, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.